Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? I really hope and pray ang bawat isa po sa inyo ay nasa mabuti at maayos na kalagayan. Of course, ganoon din po sa bawat member po ng inyong family. Anyway, sa araw po na ito sisimulan po natin ang ating online devotion. But please, ipag-pray po natin mabuti na sana ito po ay pansamantala lamang na hindi po ito magtatagal. Kasi mas maganda pa rin po yung tayo po ay nagdi-devotion ng sama-sama. But gusto ko pa rin pong pasalamatan ng head office sapagkat nagpadala po sila ng ating pag-aaralan starting this month of June. Kahit na online, mas mabuti naman kaysa totally wala. Amen po ba? So ang theme po ng ating pag-aaralan for this month of June ay Biblical Independence or Biblical Freedom. Ang title po ng pag-aaralan natin today ay Pursuing Real Freedom. Pero yung freedom po is not spelled as F-R-E-E-D-O-M. Siya po ay spelled as F-R-E-E-D-A-M-N or free from damnation. Dalawa po ang purposes ng atin pong pag-aaral. Ang una po, syempre, yung malaman po natin yung tunay na kahulugan o kahalagahan ng biblical independence. At pangalawa po, yung magsilbing gabay sa bawat isa sa atin ang aral na atin pong matututunan. Nung pinag-aaralan ko po ito, naalala ko po yung nangyari sa USA noong 1955. Of course, wala pa pong ipinanganak sa atin noon. Napakatagal ng panahon noon. Si Brother Rico pa lang. Ay, sorry Brother Rico, binibiro lang kita. Alam mo namang loves kita eh. Anyway, noong 1955, talagang napakahigpit po. Napakatindi po ng racial discrimination at racial segregation sa US. Actually po, gumawa pa sila ng batas patungkol sa segregation Ano yung batas na yon? To give you an example, halimbawa black ka o kaya colored yung skin mo, kagaya natin Pilipino. Ngayon sumakay ka ng bus, doon ka lang pwedeng maupo sa bandang likuran, doon ka lang pwedeng lumugar. Hindi ka pwedeng maupo sa bandang harapan, hindi ka pwedeng lumugar doon, sapagkat yun ay naka-reserve para sa mga puti. And just in case, nakaupo ka na sa likod, may sumakay na puti at wala nang maupuan, ikaw na nakaupo, tatayo para ibigay mo ang upuan mo sa kanya. Ganong katindi ang segregation noon. But there was this black lady, a civil rights activist by the name of Rosa Parks. Ang ayaw po sumunod sa ganitong batas. Isang araw po, siya'y sumakay ng bus. Nakaupo po siya. May sumakay na puti, wala na pong maupuan. Ayaw niyang ibigay yung kanyang upuan. Hanggang sa kinol po ng driver ng bus ang kanyang atensyon na ibigay dun sa puti. And by the way, ang mga bus drivers po nun ay meron pong police powers. Pwede nilang hulihin yung lalabag sa batas na ito at pwedeng makulong ang susuway. Walang nagawa po yung bus driver. Walang nagawa. So, ano nangyari? Hinuli niya si Rosa Parks at nakulong sa madaling salita. Pero dahil po sa kanyang pagkakakulong, ito po yung nag-trigger, naging mitya po ng massive protest rally sa Amerika. At dito po nakilala at sumikat po si Martin Luther King Jr. Yung pong nag-speech ng I Have a Dream na nagkaroon nga po because of this so-called peaceful revolution, nagkaroon po siya ng award na Nobel Peace Prize. But going back to Rosa Parks, dahil po sa kanyang ginawa, kahit na siya ay makulong, may paglaban niya lang po yung kanyang freedom at yung freedom po ng mga colored skins. And because of her sacrifice, nagkaroon po ng pagbabago. Nawala po yung segregation na yon. Now, doon po sa Galatians chapter 5, verse 1, nakasulat po dito, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." So ang Lord po ang magpapala sa pagkakabasa po natin ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang tanong ay ito, posible pa kaya na tayo ay makaranas ng tunay na kalayaan? At pangalawa, ano nga ba ang maaari nating pag-aralan sa temang ito? Makinig ka mabuti. Ang number 1, freedom is costly and deadly. Sa totoo lamang, ang bawat tao gusto talaga makaranas ng kalayaan. Ayaw ng tao na sinisikil yung kanyang kalayaan. Kaya nga ayaw ng tao ng martial law Kaya nga, marami ngayon ang nagrereklamo patungkol sa naipasang batas na pipirmahan na lang ng Pangulo natin na anti-terrorism bill.
Dahil baka maging kasangkapan ito para masiil yung ating kalayaan. Now, kaya marami po yung okay lang na magbuwis sila ng buhay eh. Naging bayani po eh. For example po si Jose Rizal, di ba? Because of his death, na firing squad po siya, nagising po talaga yung damdamin ng mga Pilipino nung panahon ng Kastila at nag-alsa po sila. At nakamtan po natin ang atin pong kalayaan. Pangalawa po, just nitong 1980s, si Ninoy Aquino ay binaril po habang pababa po ng eroplano. At because of that, nagkaroon po ng People Power Revolution. At tayo po ay nagkaroon ng kalayaan mula po sa diktadura nitong si dating Pangulong Marcos. So nagbuwis po sila ng buhay. So freedom is costly and deadly. And always remember that even Jesus Christ died for our sins para magkaroon tayo ng freedom sa kasalanan. So freedom is costly and deadly. Now, pangalawa kapatid, tandaan natin itong mabuti. Freedom is the result of faith in Jesus. Freedom is the result of faith in Jesus. Ang tao, likas na makasalanan. Namanan natin to sa ating unang mga magulang, si Eva at si Adan. At bawat ipinanganak, talagang namana na yung kasalanan. Kaya kung ikaw ay magulang, hindi mo naman tinuturoan magsinungaling yung anak mo eh. Hindi mo naman tinuturoan na agawin yung laruan ng kanyang kaibigan at kanyahin eh. At hindi mo naman tinuturoan magmura eh. Pero magugulat ka na lamang isang araw, abay nagsisinungaling na. Abay nang-aagaw na ng laruan ng kanyang kaibigan. Abay nagmumura na. Eh hindi mo naman tinuro yon. So paano nangyari yon? So talagang inherent sa tao ang maging makasalanan. So walang sino man po sa mundo ang naging malaya rin sa kapangyarihan po ng kasalanan. Kasalanan o yung sin is very powerful. Dinadala ka nito actually sa impyerno. Remember, anong sabi sa Bible? Liars go to hell. Di ba? At hindi natin ito may kakaila, kapatid. Kung ang COVID actually ay nagdudulot ng kapinsalaan sa tao. And actually, as of now, more than 6 million na po yung infected ng COVID-19 virus na ito worldwide. At more than 380,000 naman po yung confirmed na pinatay ng virus na ito. Ang kasalanan po, higit pa doon. Sa totoo lamang. Kaya nga po, kinakailangan talaga na tayo itubusin ng ating Panginoon. Anong sinabi po sa Romans chapter 3, verse 23? All have sinned and come short of the glory of God. So lahat ng tao ay nagkasala at wala pong nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang magandang balita po, gaano man kamakamandag o gaano man po kabagsik yung kasalanan, aba, mas makapangyarihan naman po ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So kung nais mong maranasan yung tunay na kalayaan, si Jesus lamang po talaga yung dapat nating lapitan at panampalatayanan. Maliwanag po yung sinabi ni Jesus doon sa John chapter 14 verse 6. Kung maaalala niyo pa po. At ito po ay napakasimple lamang. At hindi ko lang talaga lubos na maintindihan kung bakit hindi po ito maunawaan ng mga tao. Hindi naman talaga kailangan maging scholar ka pa para maunawaan mo ang isang simpleng pahayag ni Jesus in one sentence. Ano yung sinabi ni Jesus sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. So nasa kanya lang po talaga yung exclusive na daan patungo po sa Ama. Kung gusto mo magkaroon ng freedom sa kasalanan, freedom from damnation, si Jesus po ang resulta nito. Anong sinabi sa Romans chapter 8 verse 1? Therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. So wala nang condemnation, wala nang damnation kung ikaw ay na kay Kristo Jesus. Ang sabi ng John 3:16, at ito'y kabisado ng marami sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So maliwanag po, ito po yung golden text ng Bible, maliwanag po na ang ibinigay ng Diyos sa atin para tayo po'y maligtas at hindi mapahamak ay yung kanyang nag-iisang anak at wala na pong iba. Siya lamang. Wala nang ibang pangalan. Sabi po ng Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Only the name of Jesus Christ can save you and give you the freedom from sin, the freedom from damnation. At dun po sa Romans chapter 10 verse 9,
always remember this. It's so easy actually to acquire freedom from sin and acquire salvation and acquire eternal life. Ang sabi po sa Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So ganun po kasimple. Now, let's go to number 3. Freedom is still possible during pandemic. Ito po ang binigay sa atin ha. Freedom is still possible during pandemic. Lahat tayo affected po ng COVID-19 pandemic na ito. Limitado talaga ang ating paggalaw. Hindi tayo basta po pwedeng lumabas ng bahay. Buti nga ngayon, binaba na po yung quarantine level natin, nakakapasok na po kayo. Medyo may pagluluwag na. But just the same, marami pa rin po ang hindi pwedeng lumabas ng bahay. Especially po yung mga 21 below at saka yung mga 60 above. Kasama na po kami ni Brother Rico doon. Now, anyway, halos ilang buwan din po tayong nakakulong sa ating mga kabahayan. Actually, yung iba nga po hanggang sa ngayon, nakakulong pa din. So, ganun pa man, posible pa rin po tayo actually makaranas ng kalayaan. Although, limited lamang. Hindi po total yung freedom na ibinibigay sa atin during these times na meron pong pandemic. So, sa paanong paraan kaya? Ang unang-una na ibinibigay po sa atin na ito, iwasan ang pagtutok sa mga balita patungkol sa COVID-19. Kasi nga po maraming nade-depress Maraming na-affectohan emotionally. Maraming nagiging negative di ba? Marami na ngayon na nangangailangan ng psychological na kumbaga testing o kaya ay counseling dahil nga po sa nabuburyong na yung iba So, iwasan natin yung pagtutok po sa mga balita. Ang gawin natin, i-focus po natin yung ating mga kaisipan sa mga mas profitable at mga positive po na mga bagay. For example po, gardening. Di ba? Marami ngayon, mapapansin mo sa FB, marami na ngayon na nag-garden O tingnan mo yung kangkungan ni Ma'am Seni, di ba? Nakakailang harvest na siya ngayon. Actually, dahil nga nakita ko nagtanim din ako ng kangkong O nakaisang harvest na rin po kami. Gardening. Ano pang ibang example nito? Online selling, di ba? Nakikita mo ngayon yung mga pagbibentang ginagawa nila Ma'am MJ, nila Ma'am Raquel, di ba? Online selling. So, ibig sabihin, meron kang ibang pinagkakaabalahan na profitable naman. Kesa naman ang pagkaabalahan mo ay yung pagti-TikTok lamang. O kaya kung sakali naman makikinig ka ng balita, pwedeng hanapin mo yung mga magaganda. Kagaya kanina, nakapanood po ako. Ano yung napanood ko? Isang 82 years old na si Lolo Carlos. Araw-araw pala naglalakad siya mula sa kanilang tahanan papunta po sa Makati na kanya pong pinagbebentahan ng candy. Nadadaanan niya po yung tindahan ng bisikleta. Araw-araw po sa kanyang paglalakad, tinatawaran niya po ito. 4,500, 4,008 yata yung halaga, pero tinatawaran niya po ng 2,000. Hanggang sa nag-usap itong mga anak nitong may-ari at sabi ibigay na lang. Ito magandang balita sapagkat ibinigay nga po yung mismong bisikletang nakursunadahan ni Lolo Carlos. Tuwan-tuwa yung matanda. Alam mo, nung pinapanood ko yan, talagang naiiyak ako Sa totoo lamang, yung mga balita actually na nakakatulong din sa atin na meron pa rin palang magagandang nangyayari sa panahon bagamat meron po tayong pandemya. Di ba? So, ano pa ang pwede po nating matutunan nitong mga times na ito, pagbalingan ng ating attention. Halimbawa, baka marunong ka mag-drawing, marunong ka mag-painting, kagaya ng isa ring napanood ko, isang batang estudyante, dahil wala nga po siya nagagawa, siya po'y nabobor, nakita niyo yung mga kaibigan niya, gumagawa po ng drawing sa cellphone, di ba? Aba, meron pala po siyang gift. So, nakakuha na po siya o kumita na po siya ng mga nasa 8,000 pesos. Imagine po sa isang buwan dahil lang po sa pag-drawing niya sa cellphone na ipinapadala niya sa kanyang mga kaibigan. So, marami tayong bagay-bagay na po pwede pong gawin ngayon pong meron pong pandemya. Ang pangalawa po ito, wear your faith mask at all times. Your faith mask. Hindi lang po yung face mask. Kumbaga po ay kailangan din natin na basahin yung ating Facebook, hindi lamang po yung ating Facebook. Para ito po ay iwas stress sa atin Di ba? Kung hindi po natin nabubuksan yung Bible natin at nababasa, perhaps this is the right time for us to read our Bible, memorize verses from the Bible, and even meditate upon the Word of God. Perhaps ito po yung time talaga na mag-devote tayo ng time sa prayer para magkaroon tayo talaga ng constant and regular communication with our Lord.
Ito rin yung time actually na po pwede ka talagang mag-share din ng mga biblical verses at mga positive verses sa mga kaibigan mo sa FB. At ito rin yung time para makapag-bonding ka sa iyong mga mahal sa buhay. At pwede ka mag-aral halimbawa ng gitara, di ba? Na tugtugin mo yung mga spiritual songs. So anyway, pwede ka rin manood ng mga preachings. Ang dami ngayon sa Facebook, di ba? Kaliwat kanan na pag ano mo, doon na yung mga preachings ng iba't ibang mga preachers eh. Ngayon nga po sa totoo lamang natutunan ko rin itong mag-video ng ganito na dati-rati talagang hindi ko magawa yan At nagkaroon na rin po ako ng YouTube channel. Kaya please, mag-subscribe kayo doon At doon marami tayong mga preachings na po pwede nating mapanood. So kung wala kang ginagawa, naghihintay ka, manood ka na, maiksi lang naman yan, mga 15 minutes, mga 20 minutes lamang In so doing, nafe-feed naman yung faith mo. Lumalakas naman yung pananampalataya mo, di ba? Ang loob mo. So, yun ang mga bagay na po pwede po nating gawin. Now, pangatlo, lagi tayong maging cooperative. Lalo na po ngayon. So, kailangan talaga isuot natin paglalabas tayong ating face mask at dapat talaga may quarantine pass ka at dapat din ay meron kang ID na magpapatunay na ikaw ngayon nakalagay din sa quarantine pass. Dapat ipinapractice natin ngayon yung social distancing, wala na munang kamayan, wala na munang beso-beso, kindata na lang muna, yung mga tipo bang ganon. Dapat susundin natin yung mga simpleng bagay na yon. At wag na wag kang lalabas kung hindi naman talaga napakahalaga ng dahilan mo, di ba? You might as well stay at home para na sa ganon, mas-save nga yung lives ng iba. Baka nga sa paglabas mo you can never tell, di ba? Kung hindi ka magiging maingat, baka pag uwi mo, may dala ka ng COVID Wag naman sana, ilalayo. And I even declare right now, na wala isa man sa ating lahat, sa inyo na nakikinig ngayon, ang magkakaroon ng COVID-19. Maging ang mga members ng ating mga family. Always pray that prayer na hindi mo tinatanggap na magkakaroon ng COVID-19 ang isa man sa miyembro ng inyong pamilya, ang isa man sa mga kliyente natin sa Light Microfinance, ang isa man sa staff ng Light Microfinance, nationwide yan. Di ba? Always apply the blood of Jesus sa life mo, ganun din sa lives ng iyong mga mahal sa buhay, ganun din sa mga properties na hinahawakan mo para hindi po tayo ma-infect ng deadly disease na ito. Okay? So, kapatid, yung freedom with peace can be experienced not only in the absence of problems, difficulties, or even pandemic. But truly, it can be experienced in the presence of the Lord. Amen po ba doon? So yung biblical freedom natin is not costly. It's not just costly. It was also deadly. Yung ginawa ni Jesus sa cross, huwag natin kakalimutan yon, kapatid kaibigan. He gave His life. His blood was shed dun sa cross. You know why? Because without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. At kung walang forgiveness of sins, wala kang freedom from sin. And you will be doomed to eternal damnation. So kapatid, let's thank the Lord for the freedom that He has given unto us. Amen? So pwede na po tayo mag-pray. Let's bow down our heads please. And close our eyes. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa itinuro mo po sa amin by the power of your Holy Spirit regarding this freedom that we have just received from Christ Jesus our Lord and personal Savior. Maraming salamat po sapagkat kami po, Panginoon, ay tinubos hindi po ng ginto at pilak. Hindi po kami natubos gawa po ng aming mabubuting gawa. Kung hindi kami po ay natubos dahil po sa aming pananampalataya sa finished work ni Jesus, sa kanyang shed blood, doon po sa cross ng Calvary. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakinig po ng aral na ito. At ang dalangin po ng aking puso at ang deklarasyon po ng aking puso, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magiging ligtas sa COVID-19. Salamat po, Panginoon, sa lakas ng loob na ibinibigay mo sa bawat isa. Salamat din po, Panginoon, sapagkat magiging extension sila ng iyong fingers na sa kanila pong pagpunta, sa kanila pong respective areas of responsibility, maibahagi po nila ang aming napag-aralan with the power and the anointing of the Holy Spirit. And I pray, my Lord, that lives will be changed because of this message na amin pong pinag-aralan. We thank you again. We thank you for the most precious blood of Jesus. At may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen and amen. Hope to see you soon.